Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nako, maganda tong i-explain ko sa inyo ngayong gabi na to. May ipapakita ko sa inyong problema ng automatic transmission. Yan. Mga kapatid, itong sasakyan na to, itong Ford Everest na to, nakarating to dito sa amin. Dala-dala nung may-ari mula dyan sa Providence, dyan sa Marikina, umakyat dito sa amin sa Antipolo, ang kanyang manner ng pagdadrive, neutral drive hanggang makarating lang po dito sa amin sa Antipolo. Sa totoo lang, yun yung palagi kong sinasabi na hangga't maaari sana wag niyong gagawin yung neutral drive. Pag hinto niyo sa traffic, nilalagay niya kagad sa neutral. Tapos pag-aabante, bigla niyang lalagay sa drive. Yun po yung ginawa nung may-ari nito. Kaya lang po nakaakyat dito. Kasi kung hindi niya po gagawin yon, hindi siya makakapunta dito sa amin sa Autoruns. So, paano nangyari yun mga kapatid eh? Yun nga yung ayaw nating gawin kasi makakasira nga yun sa transmission. Pero mga kapatid hindi ko po ipinagbabawal na ilagay nyo sa neutral, ilagay nyo sa park. No? Hindi po bawal yan. May mga purpose po yan, may mga trabaho yan dun sa ating automatic transmission. Pero ito, ginala niya rito, umakyat siya rito sa Antipolo, kung hindi niya ilalagay sa neutral, hindi po siya makakapagmaneho ng tama. So paano po nangyari doon? Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Tingnan natin, ano bang problema nitong Ford Everest na to? At bakit ang ginawa ng may-ari nito, neutral drive. Okay, start ko muna. Ito pong Ford Everest na to ay 4x4 po ito, no? Na automatic. Ngayon, ito mga kapatid. Ito po kasi nga unit na to, kapag po nilagay mo sa drive at nagpreno ka, gusto nang mamatay noong makina. Gusto niya talagang umandar ng todo. Hindi na po siya katulad ng mga standard na automatic transmission na kapag nasa drive ka at namreno ka, ay payapa lang yung makina. No, normal lang, nandoon ka sa RPM mo, nandoon ka sa idle mo, nandoon ka sa minor mo. Ito po, kapag nilagay mo sa drive, nako mga kapatid, ito, tingnan nyo. Yan ilalagay ko po ito sa drive. Dapat po matindi ang apa ko sa preno. Kung hindi, aabanti po ito. Ayan na. Nanginginig na po yung buong makina. Ayan. At bumagsak na po ang RPM ko ng 600 na lang. Ayan. Nanginginig na. Alam nyo mga kapatid, ito konting bitaw. Ito, naka-handbrake na po ako Ayan, naka-handbrake na yan. Pag binitawan ko po yung preno, pansinin nyo Ayan, naka-handbrake na po yan, no? Ulitin ko. Hilahin ko. Ayan. Pag binitawan ko po yung preno, umaabante pa siya, lalagay ko ngayon sa neutral. Kasi kung hindi ko ilalagay sa neutral, nako, talagang sisirain niya pa yung makina. Ganun po katindi. Ngayon, lagay ko sa reverse. Ayan. Ayan, nanginig na lahat. Bibitawan ko preno. Ito po, naka-handbrake to, Ayan, todo yan, Okay, nasa reverse yan. Pag binitawan ko po yung preno, yung pedal, maatras. Pero naka-handbrake na yan. Ilalagay ko ngayon sa drive. Ayan. Naka-handbrake. Ayan. Pakinggan nyo po lagay ko ulit sa reverse. Ganun katindi. Ano po kaya ang nangyari doon mga kapatid? Papaliwanag ko po sa inyo yan. Patayin ko muna delikado. Off muna natin ang engine. Ayan mga kapatid, nandito na tayo sa aking executive table. Ayan. Mga kapatid, nakita nyo itong Ford Everest na yan, na ipinakita ko sa inyo kanina, kapag nilagay mo sa drive, naka-handbrake na ako, naka-apak na ako sa preno, yung paa ko doon sa pedal, gusto pang umabante. At talagang halos bumagsak na yung idle ko. Pag pinagtagal mo yun, lalo pang bababa yung idle. Ang problema, nag-overheat. Kasi nga, galit na yung makina So, nadala dito, nung may-ari yan, umakyat dito sa Antipolo, ang kanyang manner ng pagdadrive, pag umabante, lalagay niya na sa drive. So, abante na siya. Tapos, pag magta-traffic na, pag medyo hinto, yan, tutulak niya kagad sa neutral. Kasi, lumalaban yung makina. Lumalaban yung transmission. Nag-aaway-away sila doon. Parang ganito, halimbawa, ito yung torque converter, yan. So,
Hindi niya mapigil to. Yan, hindi niya mapigil. So pag pinigil niya, nung preno, ito po yung input shaft, no? Ayan, ito yung input shaft. Okay. Pasok ko dito sa torque converter. Yan, umiikot, hindi niya mapigil. Nanginginig, ayan, nanginginig kasi pinipigil ng preno. Nanginginig siya. Kasi umiikot itong torque converter eh. Yan. So ganun po ang nangyayari doon, mga kapatid. Bakit po nagkaroon ng ganung problema? Yung pong lock-up clutch doon sa loob nitong torque converter, nagdikit na. Nagkaroon na siya ng problema. Naka-engage na palagi yung lock-up clutch. Dapat bago mag-engage yun, mga kapatid, doon ka sa mabilis na speed mo at magbibigay ngayon ng high pressure, yung valve body, para dito po sa dulo nitong input shaft, may butas yan, yan, no? Magbibigay yan ng malakas na pressure, itutulak niya ngayon yung plate na nandito sa loob ng torque converter. Doon pa lang dapat gagana itong lock-up clutch. Pero dito po sa nangyayari dito, naka-engage na. So pagana dapat ng solenoid valve, yung lock-up clutch solenoid valve, doon pa lang magbubuga to ng malakas na pressure, itutulak niya ngayon yung plate. Para po yung lining, yung friction material sa loob nitong torque converter magdikit. Ito po yun, papakita ko sa inyo. Ito. Yan. So ito po yung friction material. Ayan, nasa loob nitong mismong kaha ng torque converter ito. Yan yung friction material. Okay. So ngayon, ito ngayon yung pressure plate. Ayan. So ang mangyayari po, itutulak po ngayon nitong malakas na pressure na galing dito, itong plate na to. Itutulak po yan. Ito po. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kapatid, meron tong oil seal dito. Oh. Kasi pagpasok nung input shaft dito, pupunuin niya ngayon ng fluid itong loob nito para po mag-engage itong clutch, itong lock-up clutch, itong nasa loob nito, dito at magdikit. Doon pa lang po dapat gagana itong lock-up clutch sa loob ng inyong torque converter. Pero ang nangyari po dito, sa Ford na to, mga kapatid, ay gumagana na palagi yung lock-up clutch. Kaya po, kapag umikot ito, umiikot na po sila as one lahat. Dapat po hindi eh. Kasi po mga kapatid, kapag po kayo ay nasa park, nasa neutral, ganito po ang nangyayari. Ayan. Pasok ko ng konti Ayan. Nasa park kayo, nasa neutral, umaandar ang makina nyo, ayan po ang nangyayari. Umiikot itong buong torque converter, umiikot din itong inyong input shaft. Itong input shaft, nandito sa loob nito, yung forward clutch. Kaya pag kayo ay naka-neutral, kayo ay naka-park, umiikot po lahat yan. Okay. Ngayon, kapag po nilagay nyo sa drive, mag-i-engage yung mga clutch dito sa loob. So, iikot din na ngayon yung output shaft. Dire-diretso na yan. Paiikutin niya na. Pati yung mga planetary gears dyan. So, dire-diretso na yon. Kung umaandar kayo, dahil automatic yan, pupunta sa 1, pupunta sa 2, sa 3, sa 4, sa 5, and so on. So, habang namembreno ka, bumabagal yan. At pagdating mo doon sa idle mo, na naka-stop ka na, hihinto ito kasi nakapreno ka. Kasi ito, naka-engage yung drive. Dire-diretso na yan sa output shaft, dire-diretso na yan sa mga gulong mo. Namreno ka, umiikot pa rin to. Ayan. Pero naka-drive ka, pero umiikot itong iyong torque converter. Pero ito, dahil namreno ka, nakahinto ito. Kaya nga po minsan, sabi nyo, yung mga nag-comments po doon sa aking mga vlogs tungkol sa automatic transmission, gusto nyo nang umandar eh. Baka masira yung mga lining. Hindi po yung lining ang pinipigil doon. Hindi po yung mga friction material. Ang pinipigil mo po doon, itong loob ng torque converter. Kapag po ikaw ay nakadrive at nakapreno ka, parang ganyan lang, ayan oh. Oh, pinipigil mo yan. Ngayon, pagka binibitawan mo unti-unti yung preno mo, gumaganyan yan. Ayan. Kaya nga natitimpla mo eh. Ngayon, pag talagang inapakan mo ng malakas yung accelerator mo at umikot ng todo to, mabilis, syempre bibilis din po ikot yan. Nakadrive ka, dire-diretso na ang abante mo. Kung ito po, nakikita nyo, itong input shaft na to, umiikot, ito po yan. Kasi nakakabit siya dito. Ayan. So yung nakokontrol ko po dito, dahil ito umiikot, yung napipigil ko, ito yun. Pinipigil ko to. Ayan. Okay. So kung nakadrive ka, ito po ang napipigil nyo. Ngayon, dahil sa nagka-problema, yung torque converter nitong Ford Everest na to,
Hindi mo na ito mapigil kasi naka-engage yung friction material dun sa loob. Hindi mo na siya mapipigil. Kasi ito pong turbine, ito yung turbine, no? Pati itong stator, yung lock-up clutch assembly na nasa loob nito, magkakasama po yan na umiikot. Itong pinakakaha dahil nandito yung pinaka-lining niya, nandito, dito nakakabit. Yung namang ibang design, yung lining nakahiwalay at yung plate ang nakakabit dito sa body. So ngayon, ito, halimbawa, paikutin ko yung body, ayan, hindi ngayon umiikot yung aking pressure plate, pati itong turbine. Pero pag pinaikot ko yan, sabay-sabay na yan. Kaso ang problema doon, mga kapatid, nag-lock yun. No? Talagang dumikit siya. Kaya ang nangyayari, unti-unti, nagkakaroon na ng matinding friction doon sa loob dahil nakakapit na yung kanyang friction material. Kaya po, hirap na hirap yung makina. Kapag namembreno, talagang halos sumasabay na to. Ayan. Dahil sa malakas yung preno mo, kaya pa niyang pigilin, nagkakaroon ngayon ng friction sa loob. At sa totoo lang, mga kapatid, pag pinagtagal mo na dito, nakapreno ka at gano'n na naka-engage yung iyong lock-up clutch, masusunog yung iyong torque converter. At malamang, gano'n na nga po ang nangyari dyan. Kasi nga po, hindi naman talaga mag-i-stack up itong torque converter mo, yung lock-up clutch, kung hindi po siya nagkaroon ng problema sa loob. Pwedeng may mga nabasag dito sa mga pins nito. Ayan. Pwedeng may nasira dyan, tapos kumalso doon sa lining, sa pagitan ng plate, sa anong lining. So ngayon, dahil sa kumalso siya, nandun, nagdikit na po yung dalawa. Kasi gapapil lang din naman po yung pagitan yan eh. At ang naghihiwalay dyan, yung ATF mo, yung magandang lubrication. So gapapil lang yan. Kaya pag yan po ay binigyan ng pressure ng dulo nitong input shaft, yung malakas na pressure, konting-konting pressure lang yon, magdidikit na po yung lock-up clutch. Magdidikit na yon. At iikot na po ito ng aswan. Ngayon, dahil sa, kung halimbawa, hindi pa naka-engage, ito, no, hindi pa naka-engage yan, so umiikot ito, pero ito naiiwan. Ngayon, kapag nilagay mo sa drive, mga kapatid, diikot na po ito ng buo. Ayan. Pero pag nag-brake ka, hihinto na to. So yan po yun. Ang naging problema nitong Ford Everest na to, nag-engage yung lock-up clutch. Hindi na ngayon siya makontrol. Kung nakokontrol mo man siya, kailangan idin mo ng todo ang preno mo para makontrol mo siya. Hindi katulad nito, yan nga lang, kamay lang kaya ko. Oh. Pero doon po, kung halimbawa, ibababa ko yung torque converter at pipigilin kong ganito, lalagyan ko ng input shaft, hindi ko yun mapipigil. Kaya lang yan napipigil ngayon dahil po malakas yung preno at yung ikot naman ng makina ay hindi rin niya kayang pigilin. Pero mapapansin nyo, nagbabibrate na yung makina at bumababa na yung RPM. Pag pinagtagal mo po yan, mga kapatid, masisira po talaga ang inyong transmission, kasama na yung torque converter, mag-overheat ang makina mo. Nako, worse po yun. Talagang sisirain ang iyong buong sasakyan. Pwede ka pang masunog sa sobrang init. Pakinggan nyo, tignan nyo yung mangyari sa sasakyan. Lalagay ko sa neutral. Yan. Lalagay ko ngayon sa reverse. Yan. Pakinggan nyo po lagay ko ulit sa reverse. Ganong katindi. Bubuksan ko po yan at pati yung torque converter ipapakita ko po sa inyo. Pero hihingi muna tayo ng abiso doon sa may-ari. Kasi alam nyo mga kapatid kung bakit? Ang mahal po nitong torque converter nitong Ford Everest. Kasi po pag nagbebenta sila doon ng mga surplus na transmission, kailangan palaging kasama ang torque converter. Hindi ka basta-basta makakabili ng torque converter lang. So kung papayag ang may-ari, nabuksan namin ang torque converter niya para makita ang naging problema, may torno naman tayo dyan eh. I-open natin yan sa ating lathe machine. Ngayon mga kapatid, balik tayo rito. Ito ang torque converter mo. Nakakabit sa iyong makina, papunta sa automatic transmission mo. Ito yung input shaft. Ayan, in-start mo, nilagay mo sa park. Yan na po yun, umiikot siya. Umiikot na rin ang iyong forward clutch. Yan na yun umiikot yan. Umiikot to. Ayan, ganyan po nangyayari dyan. Ayan. Pero once na ito engage mo sa drive, naka-handbrake ka, hihinto yan. Yan. Nakahinto yan. Kasi engage na yung mga clutches dito nagdikit na yan Okay, hinto na yan. At ito, ganun umiikot, nakahinto na rin to. So, nababawasan yung mga umiikot sa loob, nababawasan ang stress ng torque converter mo, at hindi rin may stress ang forward clutch mo.
Kung halimbawa, matagal kang nasa neutral, matagal kang nasa park, mga kapatid, choice mo na yan. Ito po, halimbawa, ito, sige, naka-neutral ka, ikot ng ikot to. Ano gusto mo? Diyan ka? Okay. Naka-park ka sa traffic, no? Every 3 minutes, nata-traffic ka, stop and go, 3 minutes, okay, bilangin mo, umiikot yan. Okay. Kapag naka-drive ka naman, okay, umiikot to, nakahinto ka, yan. So, ano pipiliin nyo? Mga kapatid, walang bawal Hindi bawal ilagay sa park. Hindi bawal ilagay sa neutral. Hindi rin bawal ilagay mo sa drive habang ikaw ay nakatraffic. So, ano pipiliin nyo? Pag ako pinapili nyo, dito na lang ako. Sa nakadrive. Di ba? Pag napagod na yung paa ko, si Sargento na muna ang magdadrive. Ayan, Sargento, kita ka ba? Di ka kita. Ayan. Pag napagod na yung paa ko, si Sargento na magdadrive. Pero kung talagang sobrang haba ng traffic, sobrang tagal, halimbawa mga 10 minutes, bawat abante mo, naghihintay ka doon 10 minutes, pero hindi ko pa kasi na-experience yun eh. Kasi po mga kapatid, kung 10 minutes yung traffic, talagang hindi naman nag-move, papatayin ko na lang engine ko eh. Ipahinga ko na lang yan. Kasi may wear and tear po talaga yan. Hindi lang sa transmission mo, hindi lang sa torque converter mo, pati sa makina mo, lahat yan may wear and tear yan. Ngayon, kung ang ginagawa naman nyo ay drive, abante ng konti, tapos neutral. Okay, drive na naman, abante ng konti, neutral. Sisirain yung transmission nyo. Yun nga yung nakikita nyo, gumaganyan-ganyan yan. Okay? Parang ganito. Okay, drive, babante, tapos nag-stop, neutral. Nilagay mo sa neutral, umiikot pa rin. Tapos drive na naman, umiikot pa rin. Tapos neutral, umiikot pa rin. So ganun yan. Samantalang kung ikaw ay mamemreno, nakadrive ka, drive, tapos nagpreno, umiikot. Tapos nagpreno ka, hinto lang to. So may hinto ito. So nababawasan yung wear ng mga pyesa na nandito sa loob. Ngayon, may mga bearing sa loob. Ayan, itong stick bearing. Ayan. Dito ang bearing isa, dalawa para dito sa stator. Meron din siyang one-way bearing. Ayan, pagka binalik mo, ayaw umikot. Pero kapag pag ganito ikot niya, ikot siya, okay. Tapos may bearing pa dito, 3. Tapos may bearing pa sa likod, 4. So kapag po umiikot ito palagi, na-stress din yung bearing nyo. Di ba? Pero kung nakadrive kayo, 2 bearing lang ang na-stress dito. Ito lang nakakabit mismo sa impeller at yung nakakabit doon mismo sa kabilang side. So kabilaan. Pero yung nasa gitna, hindi yan na-stress. So syempre, may wear and tear din. Yung mga bearing, may lifespan din yan. Kaya nga lagi ko po sinasabi, siguraduhin nyo palaging maganda ang ATF nyo. Kasi kawawa itong mga mechanical parts na umiikot sa loob. Kung halimbawa ang ATF nyo hindi na maganda, tapos hindi na nalulubricate ng tama itong mga pyesa sa loob. Tapos palagi pa kayong nasa neutral, palagi kayong nasa park, ang haba-haba ng oras. Mga kapatid, ito lang naman yan eh. Sino ba talaga may kasalanan? Halimbawa, mahabang traffic, napagod ang paa mo, di ba? Syempre, sasabihin mo, si Autorans kasi, sabi sa amin, pagka traffic, wag ilalagay sa sa park, wag ilalagay sa neutral. Wala po ako sinabing ganun. Ang sinasabi ko yung stop and go neutral drive. Pero kung talagang mahaba at matagal yung traffic, mga kapatid, saan mo ilalagay? 'Di ba? Ilalagay mo ngayon sa park. Wala pong problema doon, mga kapatid. Kesa naman mapagpawisan yung mga kasama mo at ikaw, 'di ba? Parang iisipin mo na lang naman diyan okay na 'yan. Kawawa naman yung mga pasahero ko Pagpapawisan, pag pinatay ko yung engine, di ba? Okay lang yan. Di ba? Nang medyo magkaroon ng problema yung transmission ko. So, wala ka namang magawa, wala ka namang choice. Ilalagay mo sa neutral ng mahabang oras, ilalagay mo sa park ng mahabang oras. Kaya po ang sinasabi nga natin, pamangalagiin nyo na maganda ang inyong mga ATF. Kasi yun po ang bubuhay sa inyong transmission. Dahil itong mga pyesa na to, yung mga bearing na to, lahat po yan, may mga moving parts dyan. Kapag pangit na po or hindi na maganda yung inyong mga fluids dito sa loob nito, yung lubrication niyan, sisirain po talaga kalaunan ang inyong torque converter, pati na rin itong inyong transmission. Ayan, tulad yan. Ang may kasalanan dyan yung traffic. Pero dahil sa nasusuong kayo, nasasaba kayo sa matinding traffic, kung talaga naman na araw-araw kayong dumadaan doon, iwasan nyo na yun. Kasi ang magkakaroon ng malaking problema yung inyong sasakyan. Bakit? Nagkakaroon talaga ng wear and tear lahat ng moving parts sa loob ng iyong sasakyan.
wala pong infinity yan. Hindi po infinite yan na hindi sila masisira. Siyempre, umaandar, umiikot ang mga mechanicals. Magkakaroon po talaga yan ng wear. Kalaunan, masisira po talaga yan. At yung mga gumagawa no na ginagawang pahingahan ng sasakyan, mas mabilis nasisira ang mga sasakyan yan compare doon sa opisina, bahay, pahinga. Pati yung sasakyan niya, pahinga. Kaya nga po yung mga ginagamit na pambiyahe, mga utility, no, public utility, mga taxi, mga jeeps, hindi ba mabilis nga masira yan? Kasi nga po, antindi ng kanyang trabaho. Antindi ng nangyayari dyan sa mga makina na yan, pati sa mga transmission na yan. Pati mga bearings niyan, lahat, sa mga wheel bearing yan, lahat, madaling masira yan. Lahat ng moving parts. Kaya nga po, wala nga warranty yan sa kasa eh. Lahat ng mga moving parts na yan eh. Okay, mga kapatid, sana po naintindihan nyo ha. Wala pong bawal mag-neutral, wala pong bawal mag-park. At hindi rin bawal ilagay sa drive, mangangawit ka nga lang. Di ba? At yung iba sabi, inaantok daw sila. Okay, so sa inyo na po yan. Basta ang importante po, ito, importante, dapat palaging maganda ang inyong ATF. Ha? Mga kapatid, dapat palaging maganda ang inyong ATF. Talagang dito, mamumuhunan kayo, mag-i-invest kayo sa ATF. Kung kinakailangan na lagi kayong nagde-drain ng ATF, nako, why not? Ang inaalagaan nyo ito eh. Kasi po, kapag nasusunog nga yung ATF nyo, nag-oxidize yan. Edi masisira, magkakaroon ng problema. Itong mga pyesa mo sa loob ng torque converter, yung mga linings mo, magkakaroon ng problema. Sabi ng manufacturer, 60,000 miles. Syempre, sa kanila yun eh. Ikaw, papayag ka ba? Naka 10,000 kilometers or 20,000 kilometers maitim na langis mo, papayag ka ba na pagtagalin mo pa yon ng 120,000 kilometers or 100,000 kilometers? Siyempre, hindi ka papayag. Ano ba naman to? Ilan litro lang naman yan. Pwede mong palitan ng palitan. Para ka lang din nag-change oil sa engine mo. Ganon din po yun. Pwede kang mag-change oil din ng ATF mo para maalagaan mo ang iyong automatic transmission. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.